Celeste is a wealthy woman in her 60s who barely have enough time on earth. Sa natitirang mga araw niya, iisa lang ang gusto niyang mangyari. Ang ipangalan lahat kay Natalie yung mga maiiwang ari-arian. Napakalaking kaguluhan yon para kay Natalie. Lalo na't may Lucien at Celeste na siyang dapat na tagapagmana. Sino ba siya kay Celeste para makuha ang labis nitong pagpapahalaga na umabot sa puntong maging ang kayamanan nito'y ipinagkatiwala sa kanya? Hindi alam ni Natalie. May mas malalim pang katanungan ang dapat niyang hanapan ng kasagutan. Katanungan na magbibigay linaw sa tunay na katauhan at layunin ni Celeste. At kung hindi pa huli ang lahat, maitatawid niya ang sarili sa patibong na walang dudang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Part 1. Mula sa ibaba ng malaking bahay ay tiningala ni Natalie si Celeste. Gaya ng dati nakatayo ito sa veranda at nakatingin sa malayo. Sanay na siya sa ganitong tanawin sa pinapasukang bahay kung saan siya ang nagsisilbing personal na utusan ni Celeste. Ang parting yun ng bahay ang pinakagusto niyang pagpalipasan ng oras. Maaga pa lang nandun na ito at nakatanaw sa gate. Nawari ba'y may inaabangan na panauhin. Madalas itong abuti ng dilim doon. Doon na kumakain. Doon na rin dinadala ni Natalie ang mga gamot na kailangan niyang inumin. Napabuntong hininga si Natalie. Dala ng habag sa amo. Ano man ang dinadala nito, kahit hindi niya sinasabi ay dama ni Natalie ang matinding kahungkagan na nakaukit sa malalim nitong mga mata. Batid ni Natalie na ang bawat linya na kumukubli sa dating kagandahan ng kanyang kabataan ay nililok ng kalungkutan at hindi dala ng kanyang edad. 60 years old na si Celeste. Itinaas ni Natalie ang kamay at masiglang pumaway. Hindi tumugon si Celeste, ngunit pumihit ito sa ibang direksyon. Palatandaang nakita nito si Natalie. Gamit ang sariling susi ay nakapasok siya sa bahay. Buenos dias, Senyor Lucien. Bati ni Natalie sa lalaking naabutan niya nagbabasa ng newspaper sa napakaluwag na sala ng bahay. Nag-angat ito ng tingin at tumangulang sa kanya. Iiwan na sana ito ni Natalie nang magsalita si Lucien. Dahilan para matigilan ang dalaga sa pag-akyat at harapin ito. Let me ask you. Ibiniti nitong sasabihin at tiniklop ang binabasang pahayagan bago yun ipinatong sa center table na ilang di pa lang ang layo sa kinauupo ang sofa. Ano po yun, senyor? Tanong ni Natalie. Bahagyang kinakabahan dahil itong kauna-unahang pagkakataon na kinausap siya ni Lucien. Tumayo ang huli at may hinugot sa bulsa. What were you doing in my room? Sa palad nito ay ang dilaw na panyo ni Natalie na hindi matandaan ng dalaga kung kailan niya huling nakita. Nakasama sa mga gamit niyang dinadala sa trabaho. Yun ay ang pagsilbihan si Celeste, na asawa ni Lucien. Kunot noong tanging nakuha ni Lucien na kasagutan mula sa dalaga. You found that in your room, senyor? Paniniguro ni Natalie, makalipas na sipati ng mukha ng lalaki at tugunan ng kunot sa noong pagtatanong nito. Would I be asking if I didn't? Were you spying on me? Humakbang si Lucien palapit sa dalaga na ngayon napakapit sa mataas na tagiliran ng hagdanan. Unti-unting nalulusaw ang lakas ng dalaga nang salubungin ang kulay berdeng mata ni Lucien. Naalala niya sa kulay ng mga mata nitong bahagi ng dagat na malapit sa dalampasigan. Otomatikong bumalik sa alaala niya ang ingay ng humahampas na alon. Wari siyang dinuyan na parang sa bangka na tinatangay ng alon sa gitna ng kalawakan, kung saan mas tahimik ang tubig. Mas malalim, mas mapanganib. Kumurap si Natalie. Nasa harap na niya si Lucien. Nakatunghay sa kanya at wari ba'y anumang oras tutukain siyang parang isang piraso ng mais na nakahain sa tandang. I certainly don't know what you're talking about, senyor. Nagtapang-tapangan niyang tugon. Nagsalubong ang kilay ni Lucien. Dahilan para lalong matakot ang dalaga. Malayo ang edad ni Lucien kay Celeste. Isang dahilan marahil kung bakit magkaiba sila ng silid tulugan. Kung paano nangyaring kasal ito sa matanda, hindi na interesadong malaman yun ni Natalie. 30 anyos at magandang lalaki. May tangkad na humigit kumulang 6 na talampakan. Palibhasa'y Espanyol, kaya't magandang halos alinmang bahagi ng muka, maliban sa malalabanos na kutis. Kung may ayaw si Natalie sa isang lalaki, yun ay yung pagiging maputi na sa tingin niya ay nakakalampa. Kahit gaano pa iyon katikas. Then how in the world did this thing which happened to be yours end up in my bedroom? Don't yell at me, senyor.
How did you know that things even belongs to me? Bilang sagot, hinablot ni Lucien na nalalamig niyang kamay at malakas na itinampal sa kanyang palad ang panyong agad nga namang makikilala dahil sa initial na NRA na nakaborda sa gilid ng panyo. In full ay Natalie Rian Adiman. Napalunok si Natalie sa matinding pagkalito. "They'll call you next time and you're out." Mahinahon man ay madiing banta ni Lucien. Binitawan ang kamay ni Natalie, saka nagpatiuna sa pag-akyat ng hagdan. Iniwang tulala ang naguguluhang dalaga. Natauhan lamang siya nang marinig ang nakakabinging sigaw ni Celeste. Habol ang hiningang inakyat ang hagdanan. "Celeste! Celeste! I'm coming!" Sigaw ni Natalie. Please be okay!" Taimtim niyang dalangin, habang ang mga paay nakikipag-unahan sa mabilis na kabog ng dibdib. Narating niya ang silid ni Celeste. Sinubukang buksan ngunit nakalak yun sa loob. Wala siyang magawa kundi ang tawagin ng pangalan ng amo ng paulit-ulit, habang binabayo ang nakapinid na pinto. Anong nangyayari kay Celeste? Sino si Lucien sa buhay ni Celeste maliban sa kaalamang siya ang batang asawa ni Celeste? Paano ipapaliwanag ni Natalie ang pagkakapunta ng kanyang panyo sa silid ni Lucien? Humangos mula sa sariling silid si Lucien. Mukhang narinig din si Celeste. "What's happening?" Tanong niya kay Natalie. Wala sa sariling tinabig ang dalaga at pinihit ang seradura. Ngunit gaya kay Natalie, nabigo siyang buksan ng pinto. Isa pang sigaw mula sa loob ang tumaranta kina Lucien at Natalie. "Your keys! Damn it!" Sigaw ni Lucien. Noon lang naalala ni Natalie na may sarili siyang susi. Agad siyang lumuhod sa sahig at walang atubiling ibinuhos ang laman ng bag. Ilang piraso ng sanitary pad, envelope, lipstick, ballpen at tissue. Asan ang susi? Kinapa niya ang bulsa ng pantalon. Wala. Oh God! Naisaloob niya at walang sabi-sabing tumayo at patakbong tinungo ang hagdan. Hawak niya yun kanina nang kumprontahin siya ni Lucien. Marahil ay hindi niya namalayang nahulog yun sa paanan ng hagdan. "Hey, Natalie!" Narinig niyang tawag ni Lucien. Ngunit hindi na siya nag-aksaya pa ng kahit na saglit para lingunin ito. Tuloy-tuloy siya sa pagbaba ng hagdan. At laking pasasalamat niyang nandun nga iyon sa unang baitang ng hagdan. Patakbo siyang umakyat matapos yun ay pulutin. Nadatnan niyang kinakalampag na ni Lucien ang pinto. "Por favor, mi amor! Abre la puerta!" ani Lucien. "I have the keys, senyor." Habol hiningang tinura ni Natalie. Ilang sandali pa'y nag-uunahan na silang dalawa sa pagpasok sa silid ni Celeste. Hindi inaasahan ni Natalie ang nabungarang tagpo sa silid ng amo. Bukas ang cupboard na lalagyan ng mga gamot. Nagkalat ang mga yon sa sahig. Ang iba na nakalagay sa bote ay halatang isa-isang pinagahagis sa dingding. Nagkalat ang mga bubog doon, kasama sa mga gamot. Wala pang 20 minutos na lumipas mula nang matanaw niya si Celeste na nakatayo sa veranda. Kailan niya ginawa ito? "What in the world?" Hindi natapos ni Lucien ang kanya sanang sasabihin. Higit siyang nabahala sa maaaring kalagayan ngayon ni Celeste na nakaupo sa paanan ng kama, nakasubsob ang muka sa palad. May bakas ng dugo sa laylayan ng manipis na puting bestida. "You know those won't do any good." Mahinang hayag ng matanda, patungkol sa sinayang ng mga gamot. Kahit papaano nabawasan ang pag-aalala ni Natalie nang marinig na nagsasalita si Celeste. "What are you saying, mi amor?" Sagot ni Lucien na punong-puno ng pagsuyo. Lumuhod ang lalaki sa harap ni Celeste. Marahan itong inabot ang kamay ni Celeste at dinala sa magagandang mga labi. May sugat ang daliri ng matanda na siya marahil ang pinanggalingan ng dugo sa damit nito. Nakatingin lang si Natalie. Hindi malaman kung saan ilulugar ang sarili. Gayong sa tingin niya ay wala siyang ibang silbi sa ngayon, kundi magligpit sa kalat na gawa ni Celeste. Out of cast siya sa sandaling ito. Kahit sabihin pang siya ang personal na alalay ni Celeste. Walang higit na nakakaintindi sa pinagdadaanan ng matanda, kundi si Natalie. Ngunit sa kabilang panig ay mas kailangan nitong asawa for moral support. Walang nakuhang sagot si Lucien mula kay Celeste. Magkasalubong ang kilay na binitawan ng kamay ni Celeste at marahas na tumayo. Nagulat si Natalie nang hablutin nito ang kwelyo ng kanyang blusa at galit siyang binitbit na parang kakapirasong papel. "What am I paying you for?" Sigaw ni Lucien at narinig ni Natalie ang pag-iyak ni Celeste. Anong nangyayari? Kanina lang ay hinaras siya ni Lucien at pinagbibintang ang espiya. Ngayon halos sakalin siya nito. Sa anong dahilan?
You were to make sure she takes her medicines. What were you doing all this time? Humigpit ang hawak nito sa kwelyo niya. Leave her out of this, Lucien. She doesn't know. Pagmamakaawa ni Celeste. Nakatayo na ito at pilit inaawat si Lucien. Walang nagawa si Natalie, kundi ang pakawalan ng luhang kanina pa gustong kumawala sa mata niyang kinababakasan ng pagkalito. Binitiwan siya ni Lucien. Sinalo siya ng sahig na ipinagpapasalamat niyang tinatakpan ng makapal na carpet. She doesn't know? Pag-amin ba yun na hindi iniinom ni Celeste ang mga gamot na inihahanda niya para dito? Sumaklolo sa kanyang matanda, ngunit tinanggihan niya ito. Luhaan siyang tumayo. Nakakasawa din palang inaapi kahit minsan lang ito mangyari. What did I ever do to you to deserve this? Hindi niya maiwasang isumbat. Punong-puno ng hinanakit. Iha, Natalie. Hindi pinansin ni Natalie ang matanda. Pinahid niya ang mga luha at umakbang palabas sa kwarto ni Celeste. Makasarili ka, Celeste. Sigaw ng isip niya. Halos mamatay siya kanina sa pag-aalala. Bawat araw, bawat pagkakataong pinagsisilbihan niya si Celeste. Laging may kalakip iyong panalangin. Napakabigat bang suklian yon ng katapatan na siya din mismo ang makikinabang? Ikaw, Lucien. Pagsisisihan mo na pinagbuhatan mo ko ng kamay. Banta ni Natalie. Nadaanan niya ang mga nagkalat na mga gamit sa labas ng kwarto ni Celeste. Ngunit hindi niya yun pinagkaabalahang pulutin at ibalik sa bag. Hindi rin niya pinulot ang bag. Tinapakan niya yon. Pinahid niya ang mga luha at humakbang palabas sa kwarto ni Celeste. Paninindigan nga ba ng dalaga ang pag-alis? Mabibigat ang mga hakbang na tinunto ni Natalie ang mahabang pathway patungong gate. Isa ito sa mga bagay na napamahal kay Natalie sa loob ng 6 na buwang paninilbihan niya kay Celeste. Ang pagkakadesenyo ng pathway ay itinulad sa kailaliman ng dumadaloy na tubig sa batis. Hindi nga ba? Madalas ay tuwang-tuwa siyang pagmasdan kung paano dumaan ang tubig ulan sa makinis na batong nakapalamuti sa pathway. Ang magkabilang gilid ng pathway na nalalatagan ng low grass hanggang sa pinakadulo ng maluwag na bakuran ay tinamnan ng mangilan-ngilang palm trees na dumagdag sa magandang ambience at tanawin ng lugar. Muling umagos ang luha ni Natalie. Handa ba siyang iwanan ng lugar na ito? O mas tamang sabihin, handa ba talaga siyang pabayaan na si Celeste? Natalie! Kinabog ang puso niya sa galit nang marinig ang pagtawag ni Lucien. Ano pa ba ang gusto nito? Ang sigawan siya at paratangan na espiya ay mapapalampas niya. Ngunit ang pagbuhatan siya ng kamay ay hindi niya matatanggap. Hindi niya pinansin si Lucien. Ilang hakbang na lang nasa gate na siya. Binilisan na lalo ang paglakad. I hate you! Paulit-ulit niyang naisaisip. Ngunit wala na siyang balak harapin ito. Naramdaman niyang kasunod na niya si Lucien. Tumakbo marahil ito para abutin siya. Natalie, please! Muling tawag ni Lucien. Sa pagkakataong ito hinawakan siya sa braso para pigilan. Hindi iyon inaasahan ni Natalie. Dahilan para siya'y huminto. Ibang naging tugon ng katawan niya sa walang mali siyang pagkakadaiti ng kamay sa kanya ni Lucien. Gustong malusaw ng buo niyang katawan. Umiling si Natalie ngunit nanatiling nakayuko. Dinadaya siya ng kanyang pakiramdam. Galit siya at gusto niya yung panindigan. Ngunit may bahagi ng utak niyang sumisigaw. Stop, look, and listen. She's dying and she needs you. Binitawan siya ni Lucien matapos sabihin yon. Napakagatlabi si Natalie. Kinukonsensya ba siya ni Lucien? Nag-angat siya ng tingin para lang pagsisihan yon. Nakatunghay sa kanya si Lucien. Hindi niya napansin ganun pala kalapit sa kanya ang asawa ng amo. Tumingin siya sa berdeng mga mata ni Lucien at waring hinihigop niya ng matinding galit na dahilan ng kanyang pag-iyak. Binawi niya ang tingin at humugot ng malalim na hininga. Napaka-unfair ng buhay, naisip niya. Kailangan ka naman pala, pero ang galing. Lumambot agad ang puso niya sa isang titig lang ni Lucien. Dahilan para tanungin ang sarili kung nagkakagusto na ba siya sa lalaki. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Lucien, ang unang araw niya sa bahay na ito. My husband, pagpapakilala ni Celeste. Nakatayo noon si Lucien sa tabi ng silyang tumba-tumba na kinauupuan ni Celeste. Ikinagulat niyang kaalamang iyon dahil inakala niyang mag-inang dalawa. Guilty as in. Nang hinayang siya kay Lucien, sino naman ang hindi? Matagal niyang pinangarap na makaharap sa totoong buhay si Jensen Ackles. At ito ay si Lucien. Mas totoo kaysa sa mga posters na minamahal na aktor
na nakapaskil sa dingding ng kanyang kwarto. Halos walang pinagkaiba, parang pinagbiyak na bunga. Kasalanan man ngunit minsan natanong din niya ang sarili kung anong iniisip ni Lucia nang pakasalan si Celeste. Alalay lang siya. Pinili niyang manatili sa lugar at huwag nang husgahan ang dalawa. Buhay nila yon at wala siyang pakialam. Hindi siya kinakausap ni Lucien kahit minsay magkabalikat nilang inaalagaan si Celeste. Look, I'm sorry. I shouldn't have done that. Sa wakas ay nasabi ni Lucien. Ang diwa ni Natalie otomatikong bumalik sa kasalukuyan. I know right now you wish me burning in hell, but I don't care. Seeing her like that feels like I've already been there. I can go away if you want me to. Just stay for her. Parang piniga ang puso ni Natalie sa mga tinura ni Lucien. Mahal nga nito si Celeste. He is a proud man. A proud man na nagmamakaawa sa isang hamak na alalay. Sapat na siguro yon para tanggapin niyang paghingi nito ng paumanhin. After all, binabayaran nga naman ang serbisyo niya dito. How is she, senyor? Sa wakas ay nasabi ni Natalie. I'll bring you to her. I can manage, senyor. Pabalik na sila sa bahay at tanging yabag nilang pareho ang bumabasag sa katahimikang namamagitan sa kanila. Si Lucia na nagbukas ng pinto nang marating nila yon at pinauna si Natalie sa pagpasok. Naiwan si Lucien sa sala ngunit bago tuluyang nakaakyat sa hagdan ng dalaga, nilingon niya si Lucien. May naalala. I can never forgive you, senyor, but it seems you are more than willing to burn in hell. Maybe it won't hurt to clean the mess in Celeste's room. Hindi alam ni Natalie kung saan hinugot ang lakas ng loob na utusan si Lucien. Basta ginawa niya. Not a problem, sagot ni Lucien. Tumalikod na si Natalie at nagsimulang umakyat sa hagdanan. Did he really seem that desperate to make her stay? Nakatulog na si Celeste, ngunit hindi pa rin umaalis si Natalie sa tabi niya. Pinagmamasdan ng dalagang mukha nitong halos simputi ng magkaternong kumot at bedsheet. Kung hindi lang sa pagtaas-baba ng dibdib nito gawa ng paghinga. Kahit sinong makakita sa anyo nito'y mababahalang iniwan na nito ang katawang lupa. Anong magagawa ko para matulungan ka? Bulong ni Natalie kahit alam niyang hindi siya naririnig ni Celeste. Ang lakas ng iyak nito kanina nang makita siyang bumalik. Matagal silang nag-usap at kung saan-saan na dumating ang diwa ni Natalie. Kakaisip sa mga nalaman niya kay Celeste. Ang higit niyang ikinababahala ngayon. May sapat pa bang panahon para itama ang lahat? Bago tuluyang magsara ang kabanata ng buhay ni Celeste? Hindi siya papayag. Tutulungan niya si Celeste na halughugin, maging ang kasulok-sulukan ng mundo, para maibalik ang tanging bagay na nakakapagpaligaya sa kanya. May ibang minamahal si Celeste at hindi si Lucien. Ayon sa putol-putol na pagkikwento nito kanina. I was to be married with another guy, Arthur Williams. Katahimikan. Matyagang nakinig lang si Natalie. What happened to him? Pagdakay tanong ng dalaga, nang mapansing wala nang balak ituloy ni Celeste ang pagkukwento tungkol sa dating kasintahan. Namuo ang luha sa mga mata nito. Pinahid iyon bago pa man pumatak. Ngunit marahil sa matinding pagdadalamhati, agad yung napalitan ng bago at tuloy-tuloy ng umagos hanggang nauwi sa impit na hagulgol. Walang nagawa si Natalie kundi haplusin ang likod ni Celeste bilang tanda ng pakikipagdamdam. It's okay. You don't have to tell me anything. Pag-aalo ni Natalie, ngunit buunang pa siya ni Celeste na ilahad ang kanyang nakaraan nang sa gayoy gumaan pati ang kanyang pakiramdam. Everything was perfect until he disappeared on the day of our wedding. He left me on the day he was to take his oath with me. It shattered everything and left me nothing but self-pity and rage. I don't know how to start, where to go. I would have gone back to Spain, but the pain is too much. I thought I could never face anybody that reminds me of him anymore, even my family. I stopped communicating, and I lived a bitter life from that day on. And just when I thought I'd moved on 3 years after, you can't imagine my surprise when I saw him by chance in the marketplace where he used to buy me flowers. He looks good and well off. I was so afraid to blink at that moment, afraid that I will lose sight of him. I made my way through the crowd while trying to keep track of him in sight and hurried to catch up with him.
I was pushed from behind by someone who is probably rushing, tripping me off balance. And the moment I'm on my feet, he was gone. I came home that evening dead tired and find for the first time in 3 years a sign of someone's presence around my house while I was gone. The proof is taped on my door, a stem of rose, the kind that Arthur would give as a peace offering after a fight. No note that may say who it came from, but my heart knew. I knew it's from Arthur. Hinawakan ni Natalie ang kamay ni Celeste. Hapong-hapo na sumandal si Celeste sa headboard. "You're tired," sabi ni Natalie. "I'm fine, Natalie," sabi ni Celeste, ngunit naghihikab na ito.